Naghahanda na ang iba't ibang expressway para sa dagsa ng mga biyahero sa Semana Santa. Ayon sa SMC Tollways, may lakbay alalay stations na sa kahabaan po ng Skyway, Nayax, SLEX at Star Tollway. Mayroong 6 na motorist assistance station sa SLEX, 4 naman sa may Star Tollway, 1 sa may Nayax at 2 sa may Skyway. Nakantabay roon ang mga rescuer at mga ambulansya sakaling kailanganin. May mga mekaniko rin daw doon para tumugon sa mga masisiraan ng sasakyan. Nagdagdag na rin daw sila ng mga traffic patroller. Wala munang leave ang kanilang mga toll teller. Kung sa pangkaraniwang araw ay nakapagtatala sila ng 370,000 exit transactions kada araw, umabot daw ito sa 400,000 pagsapit ng Huwebes Santo. Sakaling may emergency, maaari raw tumawag sa kanilang hotline 02-318-8655. Wala pa mang Semana Santa, fully booked na ang ilang biyahe ng bus pa probinsya. May ilang nagsisiuwian na ngayon pa lamang para hindi raw makasabay sa inaasahang dagsa ng mga biyahero. Narito ang report. Halos isang linggo bagong Semana Santa, nagsimula ng dumagsa mga pasahero sa Araneta Center Bus Station. Karamihan, nagpapareserba ng ticket o kaya nag-a-advance booking. Yung iba naman minabuti na umalis ngayon pa lang habang maluwag pa ang istasyon. Kasi po marami po kaming mga dala para maaga kami makarating sa Matnog. Tapos ayaw niyo rin sumabay sa mga karamihan ng mga pasahero? Opo, para hindi masyadong masikip. Kasi pa next week mahirap na magsumakay. Halos wala ka ng marami kami, 5 kami, kaya kailangan magpa-reserve na ngayon pa lang. Pero di gaya sa Araneta, fully booked na halos lahat ng biyahe sa iba pang istasyon ng bus sa Metro Manila papunta sa mga probinsya. Ang biyahe ng air-conditioned bus sa Diet Express Superlines puno na. Bago mag-April, nag-open na kami ng reservation, kaya napuno kagad. Gayon din ang mga first-class bus sa ibang istasyon kahit mas mahal ang pasahe rito kaysa regular na biyahe. Mas comfortable po. Tsaka kasama ko po mami ko kaya I want her to be more comfortable. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng ilang kumpanya na nasa maayos na kondisyon ng mga sasakyan. Ano yung mga chine-check mo dito sa ilalim? Mga preno po, mga airbelo, mga suspension, sa mga makina po, yung pag may tagas, para hindi po tumirik sa daan. Pati mga driver isa na ilalim sa drug at alcohol test. Minsan nag-random drug test po kami sa tuwing bago sumapit na mga ganitong okasyon para matiyak namin na hindi gumagamit ng droga ang aming mga driver. Mula 2012 hanggang noong nakaraang taon, umabot sa 129 ang bilang ng mga aksidente sa kalsada na nangyari kasabay ng Semana Santa ayon sa NDRRMC. 61 naman ang naitalang nasawi. Mariz Umali, GMA News. Mga kapuso, balik po tayo dito sa Cubao Bus Terminal. Tungkol po sa sitwasyon ng mga kababayan nating ngayon pa lang ay bumibiyahe na. Kumuha po tayo ng karagdagang impormasyon. Makapiling po natin live ang Undersecretary ng Department of Transportation, si Undersecretary Mark De Leon. Yusek Mark, magandang hapon. Welcome po sa QRT. Unang-una, sir, bigyan niyo kami ng kahit konting initial feedback dito po sa isinasagawa ninyong inspection. Itong ginagawa naming inspection na to, it's part of the nationwide activity ng DOTR and its attached agencies like LTO and LTFRB. Ito ay utos ni Secretary Arthur Tugade na magkaroon na itong off-plan biyaheng ayos. So lahat ng agency ng DOTR, LTO, LTFRB, kasama na yung mga ating ports para sa PPA and the airports, yung mga ating MIAA and CAAP, nagko-conduct na itong mga activities na to make sure na safe and comfortable yung biyahe ng ating mga pasero this coming Holy Week. So far, Undersecretary, meron na kayo na-encounter po na mga problema, maliit o malaki? May isa lang nakita kami dyan na isang bus, yung kanyang chassis number is different based dun sa records. So ito, bibigyan lang namin ng summon ng LTFRB, itong bus operator na to para magbigay ng explanation, show cause order to explain kung bakit ganun yung lumalabas na number ng kanyang chassis number as against doon sa kanyang prangkisa. Nasaksihan ko, Undersecretary, yung inspection ninyo kanina, yung po mga pasahero baka akala
dinedelay na, dedelay sila. Ano ba yung kahalagahan ng ginagawa nyo yung inspeksyon? Tsaka ano ba yung mga chinecheck nyo? At kung saan po kayo sumusuot, Undersecretary? So ang ating mga chinecheck is yung roadworthiness talaga ng mga vehicles and also yung roadworthiness din. Siyempre, nung driver na magdadrive. So it's very important na yung driver very healthy. Hindi siya nakainom, hindi rin siya nakadrug. So nandiyan meron tayong drug testing and also alcohol breath analyzers. So yung mga bus naman, chinecheck natin kung yung kanyang mga headlights o mga wipers, yung kanyang windshield buo, hindi basag. Yung kanyang mga gulong hindi pudpud. Tapos yung mga chinecheck natin to check yung roadworthiness ng mga sasakyan. Doon sa mga pasahero naman, it's good that you ask, no? Kailangan talaga itong mga bus na inyong sasakyan, biyaheng pauwi inyong probinsya, we're making sure na ito is safe. Kasi kapag walang prangkisa yan, at yan maaksidente, walang insurance yan. So kapag yan ay maaksidente, walang insurance yung bus, kawawa yung pasahero. Walang hahabulin tayo to make sure that mabigyan ng tamang danyos itong mga pasahero kapag na-aksidente yung bus. Yung pong mga chinecheck nyo, for example, sir, gulong, ano ho yan? Gulong, salamin, kamo? Ang tawag namin dyan blow baguettes. So, it's a complete list, no, na visual check para lang ma-check kung safe ba bumiyahe itong mga bus. Undersecretary, baka pag-alis mo, tumigil yung inspeksyon. Hanggang kailan ho ba yan? Ginagawa namin to. So, lahat ng mga major terminals dito sa, sa Metro Manila and nationwide. So yung LTO, LTFRB natin sa mga regional offices natin is also doing testing dito sa mga bus terminals natin. And ito, random testing din ginagawa namin. Hanggang matapos itong Holy Week, may mga testing tayo rito. Sapat po yung inyong manpower sa Makatuwid? Sapat naman ang ating manpower. We're being supported by MMDA, HPG, and yung ating local government unit. So kanina nandyan si local government unit ng Quezon City to also assist us. Yung para doon sa mga kababayan nating hahabol pa, dahil meron na ulat namang naglalabasan, fully booked na Undersecretary. Ano ho yun? Magbibigay kayo ng extra, ang private company, please sir? Yes, please. ang LTFRB nagbigay na ng mga extra na special permits para sa mga karagdagang bus na babiyahe dito sa ating Semana Santa. So yung mga bus operators na gusto pang mag-apply, just contact their LTFRB para madagdag ng special permits. Mag-alas 6 ng gabi, araw ng Miyerkules ngayon, Undersecretary, medyo maluwag pa. Ano ba inaasahan nyo? Sige please sir. Usually yan yung ating mga kababayan, last minute yan sa Wednesday, last day, doon sila bumabiyahe. Pero we're encouraging itong ating mga biyahero, kung wala na din naman kayong gagawin, unahin nyo na, bumiyahe na kayo. Huwag kayong sumabay doon sa bulto ng pasahero kasi talagang aside from traffic, no, ito yan dyan yung congestion natin dito sa mga terminal. So if you have the choice, bumiyahe kayo ng mas maaga. Undersecretary, mensahe po ng DOTR sa mga datihan at mga baguhang bibiyahe ngayong Semana Santa, sir, please. Yung ating mga biyahero, yung ating mga driver, yung ating mga kasama niya magdadrive, make sure lang na ating mga sasakyan is roadworthy. Safe, i-check nyo yung mga langis, yung mga preno, lalo kapag long drive yan. So make sure na okay yung ating mga sasakyan. Yung mga driver din, dapat well-rested. And yung kanyang mga kasama sa biyahe, make sure na gising yung inyong driver. Huwag nyong hayaan na makatulog yung driver. So baka maganda, meron kang navigator, tutulong na sa driver na mag-navigate ng kalsada. Para yung driver hindi nakatingin sa cellphone niya, nag-check ng Waze. So it's very important na yung eyes ng driver is on the road. Okay. Undersecretary, with your indulgence, pahabol lamang. Yun hubang pagsasakay ng pasahero sa pasilyo, yung aisle ng bus, pwede ho ba ito? Kayo ho magpaliwanag? Kasi bawal yan. Bawal yan. It's actually overloading, no? Lalo sa mga provincial buses. Actually, pinagbabawal na rin natin yung ating jump seats. So as much as possible, i-report nyo lang kung may mga ganyang issuance na may mga jump seats. So i-report nyo lang sa ating LTFRB. Mga kapuso, ang Undersecretary ng Department of Transportation, si Yusek Mark De Leon. Sir, maraming salamat. Busy kayo. Thank you.